First year college ako ng aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Vanji. Unang tingin ko pa lang sa kanya, kahit alam ko mas may edad siya kesa sa akin, ay nakuha niya ang interest ko. Bukod sa maganda niyang itsura, ay plakadong-plakado rin ang hubog ng kanyang pangangatawan. Kaya naman hindi agad ako naniwala na meron siyang asawa at 2 anak. After a year na makatapos ako ng college, makapagtrabaho at nagdesisyon na kumuha ng bahay, ay hindi ko inakalang magiging magkapit-bahay pala kami ni Vanji. Simula ng araw na tuluyan kaming maging magkapit-bahay, ay mas lalo nang naging maganda ang ugnayan namin ni Vanji na almost 20 years ang layo ng edad sa akin. Simula din noon ay nasubaybayan ko na ang kwento ng kanyang pamilya. Isa na doon ang kung paano nawasak ang dati ay buo at masaya niyang pamilya. Then, tuloy akong makapasok sa eksena. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pagka-graduate ko ng high school, na halos kamunti ka lang maging in my dream, dahil sa walang kakayanan, ang mga taong nagpalaki at nagpaaral sa akin ay nakarating ako ng Manila para doon mag-aral ng college. Ang totoo niyan, simula na mag-aral ako ng high school, ay pwede nang sabihin na ako isang self-supporting. Gumagawa na kasi ako ng paraan kapag araw ng Sabado at Linggo para magkapera at merong magastos pagdating ng Lunes hanggang Biyernes. At kung may tatanong naman ninyo kung nasaan ang aking mga magulang, si Mama. Ayon sa kwento ng aking lolo at lola, ay nasawi sa pagsisilang sa dapat sana'y aking nakababatang kapatid. Habang si Papa naman ay dinamdam ang nangyari at pwedeng sabihin na napariwara sa buhay. Ang sabi, sa 10 magkakapatid ni na Papa, 4 babae at 6 na lalaki. Sa magkakapatid na lalaki ay si Papa lamang ang walang bisyo. Pero noong mawala si Mama, bukod sa tila ako'y kanyang kinalimutan, ay naging kakambal niya ang alak at sigarilyo. Hanggang sa pag-alagala, ayon, at nakatagpo ng babae na sa tingin niya, papawis sa sakit na kanyang nararamdaman. In short, ay nagkaroon ng bagong pamilya si Papa. Habang ako'y nangangapmote sa pili ng aking lolo at lola, dahil ang dalawa naman ay wala ng kakayanan para maghanap buhay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Roldan, 35 years old, single, mahilig sa babae pero wala sa plano ang pagbuo ng pamilya. Sa totoo lang, mahirap ang sitwasyon na aking hinarap, na siyang humubog ng husto sa aking pagkatao. Pero yun din ang isa sa dahilan kung bakit tila iwas ako sa pagbuo ng pamilya. Noong nabubuhay pa ang aking mga lolo at lola, mga panahon na ako'y elementary at high school student. Kapag walang school, bukid ang madalas aking lugar para tumulong sa aking lolo sa pagtatanim ng kung ano-ano. Madalas akong mag-isa at ang aking naging mall ay ilog at niyugan. Para manghuli ng isda, kumuha ng niyog, pero madalas maghanap ng wala. Dahil din sa kaulan ko ng magulang, madalas akong mabuli. Ang mga bagay o laruan na ako mismo ang gumawa ay nagiging pagmamaykanya ng iba kapag kanilang nagustuhan. Noong ako'y high school, tuluyan kong na-realize ang pinagkaiba ng nagtatrabaho ang isang tao dahil lamang sa gusto niyang magkapera kumpara sa nagtatrabaho dahil walang ibang aasahan. Ang totoo niyan, maaga kong nalaman kung gaano kahalaga ang pera sa buhay ng tao, lalo na kung ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para makuha ito. Na maging pag-aaral ko nga, naapektuhan pa
noong lumalaki ang pera na aking kinikita in my high school days. At ayun na nga, bago pa ako nakatapos ng high school, problema ko na kung makakapag-aral ba ako ng college. Una ay dahil wala akong pera para doon. Ikalawa, masyadong malayo sa lugar namin ang school na pinaka-posible kung mag-aaral ako ng college. Siyempre, meron din naman akong pangarap sa buhay. At hindi ang manatili na lamang sa bundok, magkaingin, makinig ng kuliglig sa takip silim at kung minsan manood sa naglalarong unggoy sa mga punong kahoy. Nakagraduate ako ng high school na walang plano at ang aking nasa isip pansamantagal, maging katuwang na lamang muna ni lolo at lola dahil matatanda na rin sila at mahihirapan sila kung ako'y mawawala. Pero tila isang mahiwagang pagkakataon ang nangyari. Meron kasing napabisita kina lolo at lola na matagal nang kakilala. Kilala namin silang mayaman dahil kapag nasa amin sila, ang isang pirasong tulingan na 3 daliri ang lapad inuulam lamang nila ng solo sa isang kainan. Samantalang kami, hinahati pa namin sa 4. Doon ay naitanong sa akin ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Melchor kung nag-aaral daw ba ako. At nang masabi kong kakatapos ko lang ng high school, ang tanong sa akin, gusto mo ba nga mag-college? Para naman akong nabilaukan ng tulingan nang marinig ko ang tanong sa akin ni Mang Melchor at sumagot ako ng opo. At doon nga ay sinabi sa akin ni Mang Melchor na babalik siya bago magpasukan para ako'y kunin sakaling maipasok niya ako bilang iskolar. Umalis si Mang Melchor na dala ang ilan sa aking credential na hindi ko alam kung tama ba o hindi. Dahil pag hindi na rin bumalik, puro original ang kanyang dala. Sa totoo lang, ay medyo nawalan rin ako ng pag-asa at tinanggap ko na kung paano ako kumikita ng pera noong high school, iyon na ang aking magiging source of income sa halip na mag-aral. Pero bumalik si Mang Melchor na dala ang magandang balita na iwan sina lolo at lola at makapagbagbag damdamin ang aming naging paalaman ng mga sandaling iyon. Ako pa rin ang kanilang inalala sa mga salitang huwag ko silang alalahanin at unahin ko ang aking sarili sakaling makatapos nga ako at magkaroon ng trabaho. Naging scholar ako ng isang private company na kinabibilangan ni Mang Melchor. Ang maganda, naipasok pa ako ni Mang Melchor ng trabaho sa araw na wala akong pasok sa school. Kaya naman hindi ko naging problema ang extra money. Tungkol sa kung ilang taon ang kurso na aking kinuha ay 2 taon lamang. Pinili ko iyon dahil masyadong matagal ang 4 na taon. Gusto ko kasi na kahit papaano ay mabalikan ko ng tulong ang mga taong nagpalaki sa akin. Ang company kung saan ako naging scholar ay ang company kung saan ko nakilala si Vanji. At gaya nga ng nasabi ko na dahil sa kanyang taglay na karakas ay hindi agad ako naniwala na meron na siyang asawa at 2 anak. Hindi lang ako ang nakakapansin ng alindog meron si Vanji dahil doon mismo mula sa mga tulad kong barako ay nalaman kong matanda na ang asawa ni Vanji at sinasabing mahina na ang tuhod. Kaya naman si Vanji, kahit mayroong 2 anak, ay palong-palo pa rin dahil sa kakulangan sa diliga. Ako naman ay nakapokus sa pag-aaral. Ang totoo niyan, simula nang ako'y magkamuwang sa mundo at umabot ng college ay never been touched ang inyong bida. At madalas, tanging kay Maria lamang nakikipagtuos. Madalit sabi ay nakatapos ako ng 2 taon sa college nang walang kahirap-hirap, unlike noong high school. Maliban lamang sa natutunan ko kung paano mag-cutting class dahil sa isang teacher na hindi ko trip, tapos na taon pang doon din sa subject na hindi ko trip. Ang lahat ay naging ayos naman. Hindi ako nahirapan na makakuha ng trabaho. Ang totoo niyan,
Dahil sa aking kasabikan na makapagtrabaho at mabigyan ng sorpresa ang aking mga lolo at lola sa kasagsagan ko ng pagtatrabaho bago pa matapos ang aking unang kontrata ay nauna si lola. Dahil doon ay tila nawala ang lahat ng aking sipag at nauwi sa pagsisisi na dapat sana ay noong pagka-graduate ko ng college, total meron naman akong pera, umuwi na lang muna sana ako. Yung lolo ko naman ay kinuha ng isa sa aking mga tita. Pero ganun lang din ang naging senaryo. Halos 1 taon lang ang pagitan ng kanilang pagkabilang buhay. Dahil sa nangyaring yan sa akin, ay umuwi muna ako sa dati naming bahay. Bahay kung saan ako lumaki at nagkaisip. Nang aking mapag-isip na mas lalong hindi matutuwa ang mga taong nagpalaki sa akin, kung patuloy akong magiging tugluyin, ay nagdesisyon akong iwan ang lugar na aking kinalakihan upang harapin ang bagong buhay. Muli ay nagpa-Manila ako, naghanap ng trabaho at kalaunan, natanggap naman ako. Nga lang ay hindi sa Manila, kundi sa isang kilalang zone sa Cavite. Na-regular ako sa company na tumanggap sa akin at sa 3 taon ko ng pagiging regular, nakaisip akong kumuha ng bahay. Total, sa 3 taon ko ng pagtatrabaho bilang regular na walang inaalala, ay halos ilan sa aking gustong maranasan, nagawa ko na. Isa na doon ang babae. Na ikinadalas ng pag-uwi ko ng madaling araw, ubos ang sahod, papasok ng puyat o di kaya naman pagod at lambot ang tuhod. Aksidente ay naging magkapitbahay kami ni Vanji pagkaraan ng maraming taon na hindi namin pagkikita matapos ko ang makatapos ng 2 taon sa college. Maganda at sexy pa rin si Vanji. Nahigit ko pag na-discover kung gaano siya kalupit. Kapag nasa bahay lamang ay mapapalunok laway ka na lang talaga. Dahil naman sa pagiging magkapitbahay namin ay higit kaming naging magkakilala at masasabing naging close talaga kami. Lalo't sa kinatatayuan ng kanya-kanya naming tahanan ay parang walang pakialaman. At kung hindi ako, ay siya lamang ang nagiging bisita sa kanya-kanya naming tahanan. Sa pagiging magkapitbahay namin ni Vanji ay siya ang higit na nag-benefit, lalo na nang lumipat na ako sa bahay. Kung minsan ay nagiging kasama ako ng kanyang mga anak sa bahay, nasundo sa school kapag walang trabaho at madalas na kanyang lapitan sa usapin ng finansyal. Sa pagkakaroon ko ng sariling bahay, mas lumakas ang appeal ko sa babae. Ang totoo niyan, isa si Vanji sa nakakaalam ng pagkakaroon ko ng iba't ibang kasama sa bahay. Pero dahil pamilyado si Vanji ay wala daw siyang pakialam, buhay ko naman raw iyon, at hindi naman ako nagpapahalata na may interest ako sa kanya. Sa hindi ko maipaliwanag ng buong detalye, isang away ni Vanji at ng kanyang mister na halos malaman ng lahat naming kapitbahay dahil sa sigawan at tapunan ng gamit, hilahan ng maleta ay naging simula ng paggulo ng pamilya ni Vanji. Tila isang sumabog na bomba ang naging pagkasira ng pamilya ni Vanji. Dahil sa tuluyang paghihiwalay nilang mag-asawa, ay tila nagkaroon naman ng kanya-kanyang desisyon sa buhay ang 2 nilang anak. Ang panganay na lalaki ay nakabuntis at kung hindi pananagutan ay mababarangay, at ang bunso naman na isang babae ay sumama sa isang tricycle driver. Naiwan si Vanji na lugmok sa buhay na siya namang naging dahilan upang pasukin ko ang maluwag ngunit magulo niyang buhay. Na para bang sa dami ng nangyari sa kanyang buhay ay naging madalas ang kanyang pagkakasakit na kung minsan ay dahilan ng aking pagliliban sa trabaho. Doon ko lang din nalaman na nakakatulong pala ang pagdidilig kapag may sakit ang halaman at lanta ang bulaklak. Hindi naman sa pagyayabang, pero dahil na rin sa aking tulong, ay muling nakarecover si kapitbahay. At kahit almost 20 years ang layo ng edad namin, madalas pa rin niya akong bigyan ng bibingka
kahit hindi naman Christmas season.